Bringing hope the world over. Hope Channel. Mga kabataan, magandang araw muli sa inyo. Narito na naman tayo at magkakasama-sama sa 30 minutong talakayan. Correct ka dyan, friend. Kaya kayo mga aming kaibigan, tutok na kayo dahil ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating mga kinahihiligang basahin. Wow, I'm sure this topic will be really exciting. Yes, kami po ulit ang inyong mga kasamang kaibigan. Kaibigang King James. At ako naman po si Chev. Only here where we can find truths from the Bible and get clear messages. At syempre po, kasama muli natin ang ating kaibigang pastor, walang iba kundi si Kuya Bry. Salamat sa pagpapakilala nyo. No? Itong topic na pag-uusapan po natin, lalo na po sa ating mga kabataan. Gusto ko po natutukan yung maigi, basahin yung maigi ang mga Biblia nyo, at pag-aralan ninyo yung mga choices na ginagawa nyo. Kasi makaka-apekto po ito sa ating pag-uugali, makaka-apekto din ito sa ating mga decision making. At sana, no, habang nag-aaral tayo nito, makapag-reflect yung mga kabataan tungkol sa paano ito maipapalawak, itong influence na napakalaki pala ng epekto nito, lalo na sa pag-aaral natin ng Biblia. Yes. Tama po. Tama si Kuya Bry, mga kaibigan. I'm sure na magugustuhan nyo ang topic na to because it will talk about our choice of reading. Napakagandang topic niyan, friend. Kasi halos lahat tayo dito ay nakaka-relate sapagkat tayong lahat ay may gustong babasahin. Oo. Kasi kahit ako, meron din akong mga babasahin na gustong-gusto ko at nag-e-enjoy ako. Pero Kuya Bry, bago po natin ipagpatuloy ang talakayan na ito, ay panoorin po muna natin to. Bible at saka messages yung people yung binabasa ko. Anatomy and Physiology and Health and Science and about drugs and medicines and current events. Philippine literature po. Novels, counting books, Bible, tsaka yung mga books namin, mga medical books. Alam mo, James, nakarelate ako dun sa pinanood natin eh. Kasi kahit ako, binabasa ko rin yung mga sinabi nila. Halos makikita natin yung pagiging mahilig nila sa pagbabasa ng mga babasahin. Pero, Kuya Bry, may tanong po ako. Ano ba ang mga babasahin na kalaban ng ating spirituality? Ayan, alam mo yung, ang katawan natin, kagaya din yan ng, kagaya ng physical na katawan natin. Ano ba yung mga kinakain, iniinom, at pinanunood, okay, inaamoy natin. So, ano yung content na yun? Papasok at papasok sa kaluluwa natin yun. Pag pumasok yun, most probably yun din ang magbibigay sa atin ng sakit, o kaya magbibigay sa atin ng kalusugan, depende sa ating binabasa. Ngayon, bago siguro natin, gusto ko basahin itong Messages to Young People, no? Isa sa ating mga ginagamit na libro dito. Ang sabi dito, sa page 272 ng Messages to Young People, could a large share of books published be consumed, a plague would be stayed that is doing a fearful work upon the mind and heart. Love stories, frivolous and exciting tales, the fairy tales or whatever tales, and even the class of books called religious novels, books in which the author attaches to his history a moral lesson, are a curse to the readers. Kung papansinin natin, kahit ang sabi niya, religious sentiments may be woven all throughout a story, but in most cases, Satan is but clothed in angel robes, the more effectively to deceive and allure. So, ilan sa mga binabanggit natin dito ay yung mga fictitious movies, whether it's movies or whether kung papanoorin natin yan, kung hindi siya totoo, so most probably very deceiving siya. Pangalawa, kahit siya ay religious, kung nagpapasok siya ng mga hindi totoong bagay, whether it's not, hindi talaga sa totoong nangyari o hindi talaga sa totoo ayon sa mga prinsipyo ng Biblia, are all deceptives. Pero Kuya Bry, bakit po ganun? Bakit po ganun na lang yung pagiging deceptive niya sa atin, lalo na sa aming mga kabataan? Malaki kasi ang deception niya kasi ang sabi sa Biblia, ayon sa Philippians, mamaya babanggitin ko yung Bible sa, whatsoever is true, whatsoever is lovely, think about these things. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, anong kalaban ng truth?
lies. So what is lie? Lie is something na ipinoportray no parang totoo pero actually hindi naman talaga sa totoo. So fictitious readings o fictions or metafictions, so to say. Metafictions are meta, which means true, parang scientific, maganda, came from history, meron talaga mga facts, pero may fiction at the end. May fiction kasi hindi talaga totoong nangyari, are all deceptive. So, kung deceptive ito, ang mangyayari, pinapakita sa atin na parang totoo ang hindi totoong bagay. Paano yung mga totoong bagay? Ang mangyayari parang hindi na siya totoo. Such as mga superheroes. Superheroes, lumilipad. Meron ba talagang lumilipad na tao? O kaya, love stories na hindi nangyari, pero parang nangyari. So, ang gagayahin ng mga kabataan, yung hindi talaga nangyayari. So, Kuya Brian, ano bang mga libro o ano bang babasahin na tumutukoy ng katotohanan o yung mga bagay na hindi fictions? Okay. Of course, ang Bible ay hindi fiction. Kahit gaano man siya kahirap basahin, gaano man natin hindi maunawaan gaano, pero at least lahat siya. This is a historical fact. Ibig sabihin, merong historical Jesus, historical Moses, historical Paul, at the rest goes on and on. Supported siya ng lahat ng mga archaeological facts. Pero ang point ko dito, bakit hindi natin dapat ito basahin? O basahin man natin, we must be very critical. Bakit? Opo nga, Sir Bri. Naalala ko lang po kasi di ba po sa mga schools or sa mga universities na ina-attenda ng mga kabataan natin, meron pong mga required na basahin. Na mga yung pong sinabi niyong metafiction. Di ba po mga required para gawa ng report paper. So paano po dun sa mga panahon na yun? Okay lang po ba yun? Of course, titignan natin ano mga prinsipyo sa Biblia. Kapag ka inaalam natin kung anong fake, para malaman natin kung anong fake, kailangan alam natin kung ano ang original, di ba, yung genuine. So, tutukan mong maigi yung original bago mo, para makita mo yung fake. So, kung hindi mo babasahin ng maigi ang Biblia, magkakaroon ka ng relish sa unspiritual o relish doon sa mga fiction. Ang mahirap nito, pagka nagbasa ka na ng fiction, wala ka ng relish para sa Bible. At the end, ang sabi dito, my dear young friends, sa page 273, question your own experience as to the influence of exciting stories. Can you, after such reading, open the Bible and read with interest the words of life? Pagkatapos mo manood, halimbawa, nanood ka ng movie, very exciting, talagang adrenaline, talaga napakalakas. At the end, pagkatapos mo nun, gusto mo bang magbasa ng Bible? Maiintindihan mo ba? Papasok ba sa isip mo yung Bible? Hindi. Or buong linggo, yung anak ko, pagka nakapanood yun ng something fictitious, buong linggo yun na lang binabanggit niya, tapos wala na sa kanya lahat ng mga spiritual relish. Kahit yung sa classroom, nakatulala, nakaangat na yung isip niya. So, ang point ko dito, ito ay mga satanic delusions na inilalagay sa robe of light, na akala natin napakaganda, na-entertain tayo. At the end of it, ayaw na natin magbasa ng Bible. Ang sabi dito, do you not find the book of God interesting? Pagka nakapanood tayo nito, pagka nagbasa na tayo ng Bible, parang napaka-boring. Diba? Pagdating sa Sabbath school, o sa kung anumang school meron, Sunday school, Sabbath school, anything na may kinalaman sa religious, ayaw na natin. Kasi parang hindi na siya gaanong exciting. Pero Kuya Bri, may mababasa tayong mga libro o mababasahin na may moral lessons naman, Kuya Bri. Tama yun, ano? Pagka nanonood tayo ng sine, ang unang tanong kaagad natin, what's wrong, di ba? Ano man ang problema? O kaya nanonood tayo ng mga movies, ano naman ang problema? Actually, dapat ang tanong nga natin, what's right, di ba? Kasi usually, kaya naman siya pinapanood kasi meron lang isang moral o may isang tama. And the rest goes on, nandun ang violence, sex, frivolity, trifling, lahat ng jokes, lahat ng kung anong walang kwenta nandun. Kaya lang, nakombine lang siya ng konting mabuti. Si Satan, iba. Lalagyan niya ng lahat ng mabuti, tapos magpapasok lang siya ng isang masama. Lalo na sa mga religious na sinasabi nating fictions or novels. This time, hindi na tayo nanonood ng hindi na tayo nagbabasa ng novel, nanonood na tayo ng mga telenovels, di ba? Pero at the end of it, anong nagiging ugali natin? Ang sabi ng Proverbs chapter 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano man ang inisip niya sa kanya sarili, nagiging ganun din siya. So, kung ano yung binabasa mo, usually, subconsciously, pumapasok yun sa'yo.
Pero Kuya Bry, maalala ko po, di ba meron po tayong mga tinatawag na religious movies or religious novels nga po. Eh di ba po yun naman ay nagpe-pertain din sa Religious din. buhay ni Jesus or sa pagiging mabuti. Ano po yung masasabi niyo tungkol dun sa mga ganong panoorin at babasahin? Well, kagaya rin ang sinasabi ng Philippians chapter 2 verse. Basahin nga natin para meron tayong isang basihan kung paano natin siya dapat i-qualify, yung qualifying factors. Philippians chapter 4 verse 8. Basahin. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Totoo ba? Anumang bagay na kagalang-galang. Kagalang-galang ba? Anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, pagka nakikinig, nanunood o nagbabasa tayo, kahit na ito ay religious, tingnan natin, totoo ba siya? Ayon sa lahat ng doktrina. Kasi karamihan na mapapanood natin ng mga religious ay merong tinatawag na immortality of the soul. Kung babasahin natin ang Biblia, ito ay malayo sa Biblia. O kaya panonoorin natin, merong mga sense of freedom na parang hindi na kailangan pang kumonsult sa mga magulang o kaya sa mga religious leaders. Whatever, kailangan mag-qualify dito sa ground na to. Tama yan, Kuya Bry. Kaso nga lang, mapapansin natin, may nabanggit po kayo na kung bakit ina-avoid tayo sa pagbabasa ng mga fictions because meron ditong mga brutalities, may expose tayo sa violence. Pero ano ba ang pinagkaiba nito sa Biblia sapagkat may mababasa din tayong ganito, mga violence? Totoo yun. Napakaraming violence na makita tayo sa Biblia. But at the end of it, ano ipinapakita ng violence? Ibinabagsak ng Biblia ang glory ng tao at inaangat ang glory ng Diyos. Pero, pag nanood tayo ng mga fictitious na ito, grounded from humanities, inaangat ang tao, binabagsak ang Diyos. Wala nang ang panapanalangin na nanalo, di ba? Makikita mo, niligtas nila ang buong mundo na hindi sila nagko-consult sa Diyos o nananalangin. So, kaya ng taong mabuhay kahit wala ang Diyos. That is the point ng fictitious movies or readings. Kuya Bry, alam kong talagang nagiging exciting na tong usapan natin. Pero mga kabataan, huwag muna kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Clear Messages. Adventists have been shown to live 7 to 9 years longer when compared with other people in California. It's now been expanded into a much bigger study called Adventist Health Study 2, which is looking at what are the factors that make a difference in lifespan of Seventh-day Adventists. It's been publicized in Time Magazine 1966, National Geographic 2005, US News and Today 2009, where one of the comments that was made, if you want to live longer, live like a Seventh-day Adventist. So the evidence is clear, it's all in. Seventh-day Adventists have a definite health advantage. I'm Dr. Peter Landless. I'm a physician. I have the basic MD qualifications as well as a specialty in family medicine, a specialty in internal medicine, a specialty in cardiology and a subspecialty in nuclear cardiology. The latter two have included fellowships in the American College of Cardiology, the American Society of Nuclear Cardiology, and being board certified in nuclear cardiology here in the United States. I had the singular privilege of serving on the Physicians Board of Healthcare for President Nelson Mandela. I was second in charge of the Department of Cardiology at our university at that time. He's a man who just shares the joy of loving people and wanting to see reconciliation take place. It was a wonderful, wonderful experience. We sometimes try to spread a message of good news. We must be the message of good news. Well, how do we do that? We do that by meeting the needs of people, by caring for them unconditionally, by having no strings attached to our relationships with individuals. It's by feeding people when they are hungry. It's by giving them clothing when they are naked. And that tends to move people to say, well, why would you do that? Well, the reason that we would do that is because that's what Jesus did. Muli pong nagbabalik ang Clear Messages.
talaga pong naging matindi ang talakayan natin kanina. Pero Kuya Bry, meron pong gustong-gustong itanong si James. Yun nga po, Kuya Bry, na marami ang nahuhumaling sa gantong mga babasahin, ngunit ano ba ang epekto nito sa ating buhay? Well, lahat kasi ng binabasa natin, lahat ng pumapasok sa ating isip, lahat ng naririnig natin, nakaka-apekto sa ating buhay. As a man soweth, sabi, as a man soweth, so shall he reap. So, ibig sabihin ko, ano man kanyang itinanim, aanihin niya ito. Pag nagtanim ka ba ng isang butil, isa lang ba ang tutubong bunga nito? Madami. Diba? Isang butil, di ba? Daan-daan, libo-libo. So, minsan akala mo, nanood ka lang ng ganito, nakakita ka ng billboard, o kaya nakabasa ka lang ng isang word, o kaya sa tabloid, o kaya, di ba? Sa mga tik-tik, mga kung ano-ano ba yan. Sorry, ha? Pero ang point ko dito, tignan mo kung anong papasok sa'yo kasi may epekto ito sa subconsciously sa puso mo. Sabi ko nga kanina sa Proverbs chapter 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Diba? Tapos, makaka-epekto ito sa'yo. Tapos, pangalawa, say for example, bakit ang mga kabataan natin ngayon, kahit na sa church, kahit na sila ay very religious sa church, bakit lagi silang bumabagsak sa sexuality? Bakit sila bumabagsak pagdating sa mga sa drugs at kung ano-ano pa? Kasi ito yung araw-araw nila napapanood. Tanong, gaano ba sila katagal magbasa ng Biblia? Kapiraso lang, 1 oras lang sa church. Tapos the rest of their life, nakasaksak na yung kanilang mga pinakikinggan, pinanunood at saka binabasa, na yun ang nagmumold ng kanilang pinaka-character. Diba? Kaya makikita natin, ang kanilang love life, hindi tungkol sa Christian love life. Diba yung pinag-usapan namin dati sa Clear Messages din? Ang kanilang sinusundan ay yung si Rose at saka si Jack, diba? Nagkita lang ng konti, nagduraan ng konti, sila na, diba? Tapos, diba? Na sila, meron silang ginawa. So, ganito din ang nagiging pattern ng mga kabataan. Love at first sight, tapos nakatulala na sila. Habang nasa exam sila, ang naiisip nila, yung sweetheart nila, text. Sa isang text lang, 2 na ang sweetheart. So, ang point ko dito, kasi lahat ito napapanood nila. Pero kung babasahin natin ang Biblia, malayong-malayo sa hinihingi ng Diyos. Pero kasi Kuya Bry, di ba yung iba naman po, sabi kasi nila, kaya daw nila pinapanood na lang kasi kesa naman daw i-experience nila or parang paglaruan nila yung mga parang testing ganon sa love life ganon. Parang manonood na lang sila, parang matututo daw sila doon. Well, bigyan kita ng kaunting background tungkol sa panonood Pag pinapanood mo, papasok sa isip mo. Pag papasok sa isip mo, paano lalabas? Into action. Ang sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Or the action will speak kung hindi makaya ng mouth. Alam nyo, minsan daw ang mag-sweetheart, pag nasosobrahan na sa 3 hours ang kanilang pag-uusap, hindi na raw nila ma-express sa pamamagitan ng bibig. Express na raw nila sa pamamagitan ng kamay. So, ang point ko dito, usually pag pumasok yan sa isip mo, hindi pwedeng hindi yan lumabas. Kasi kailangan mag-reflect yan. So, the more na nag-i-stay ka sa mga subjects na ito, ng fictions and metafictions or whatever, maya-maya, paano ba pinatay ng mga bata yung sa Amerika? Kasi lagi nilang napapanood hanggang sa madali na lang gawin sa kanila ang lagi nilang napapanood. Kasi wala nang inhibition. So, as good as drugs pa rin ito. Ganun ang magiging effect nito. So, Kuya Bry, halos napapansin natin na marami ang affected na buhay dahil sa pagbabasa ng maling babasahin. So, paano naman ang gagawin natin para tayo ay makabangon muli? Well, kung talagang seryoso kayo sa mga tanong na ito, may mga seryosong sagot din. Basahin natin sa Matthew chapter 5, verse 29. At ito, very intentional to kasi kung addictive ang substance ng reading, so napakahirap din siyang tanggalin, di ba? Nahirati ka na dito, tapos lagi mo parang bahagi na ng buhay mo. Verse 29 sabi, pakibasa King James. At kung ang kanan mong mata ay nakakapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. So, may epekto ba ito? The eyes is the window of our soul. The window of our soul. So, ibig sabihin, ano man pumasok sa mata mo, magiging bahagi ng katawan mo. At kung ang pumasok sa mata mo ay papunta ng impyerno,
at nakapasok ito sa buong katawan mo, makikihitch ride lang yan. Papunta kasi ako ng impyerno. Papunta ako sa langit eh. Hindi, makikihitch ride lang ako dyan lang sa kanto. So sasabihin niya, nasa kanto na, ituloy mo na, diretso na. Hanggang sa napunta ka na sa impyerno. So, nagsimula yan sa patingin-tingin, di ba? Patikim-tikim, pinilot mong gustuhin, bisyo'y nagsimulang lumalim, ngayon kay hirap tanggalin. Napakahirap. Ang mata, may bisyo yan eh. Di ba, ano sabi dito? Tinitignan-tignan lang muna yung babae. Mamaya sabi dito, dapat sinabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakaasala sa kanyang puso ng pangalo niya. So, ano ang dapat gawin, di ba? Sabi mo. Opo. Kagaya din yan ng reading. Ang sabi ng Job chapter 31, verse 1, pakibasa. 31 verse 1 ang sabi, ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa isang dalaga? So, ito pa pakikipagtipan sa mata. Dudukitin mo yung mata mo. Does it necessarily mean na talagang dudukitin mo? Kaya sa kaluluwa, ibig sabihin, you have to remove. Kasi, hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng makipag-compromise. Talagang, what you cannot overcome will overcome you. Ano man bagay na hindi mo mapanagumpayan, pananagumpayan ka nito. Lalamunin ka nito. So kung ang mata mo ay hindi mo panagumpayan, ito ang magbubulid sa iyo sa impyerno. So ang laki po talaga pala ng effect ng mga nababasa at napapanood at nakikita ng mata natin sa buhay natin. So sa aming mga kabataan, lalo pa po kami na, di ba, kami yung mga exposed talaga sa mga ganitong bagay. So, gano'n na lamang po isang yung... click lang, no? Mapasakay ka lang sa bus na may free wifi. Opo. Meron kang iPad o kaya meron kang Android. Lahat na pwede mong panoorin in just one sitting hanggang sa makarating ka sa kung saan mo gusto. Ang kaso mo, are you putting trash or are you putting gold? Tama, Kuya Bray. Ito pala ay nasa sariling conviction mo o sa sariling pagtatalaga mo sa iyong sarili. Pero may kakayahan po ba ang kabataan na panagumpayan ito o gawin ito? Of course. Ang sabi ng Biblia sa Psalm 119 verse 9, how can I keep my way pure? By walking according to God's word. So, kung susundan natin ang salita ng Diyos, maiiwas tayo. At ang sabi doon, I have put thy words within my mouth that I may not my heart that I may not sin against thee. Kung ang salita lang ng Diyos talaga ang paggugugulan natin ng pansin, maiiwas tayo sa pagkakasala. Alam niyo po, nasa sa inyo din naman ang sagot sa inyong mga katanungan. Kasi pwede nating piliin na basahin ito, pero ano pong klaseng loyalty meron tayo? Ang sabi ng Biblia, you'll be loyal to one and despise the other. So usually, if we choose two masters, talagang maiwan natin yung isa. Would you choose na maiwan nyo ang Panginoon Kristo on top of these readings? Alam nyo, sa bahay namin, wala itong mga fictitious na mga papanoorin, basahin. Magmula nung kabataan ako, tinanggal ko na ito. Pero nakikita ko na hindi naman ako nagkulang at lalo pang mas naging creative at lalo pang imaginative ang mind ko, pero hindi sa isang bagay na mawawala o malilisya tayo. Pangalawa, doon sa tanong na ano pa ang mababasa ko? Pwede bang tanggalin na lang natin ang isang bagay at wala tayong ipapalit? Of course! Kapag ang goal natin ay gawin ang kalooban ng Panginoon, sabi, whatsoever is good, whatsoever is lovely, whatsoever is true. Ang problema lang naman kasi ng mga babasahin ngayon, may lovely, may good. Ang problema, true ba? So, maghanap tayo ng mga mababasa natin na nakabase sa Biblia at hindi humiwalay sa Biblia. At kung bibigyan niyo ako ng pagkakataong mag-recommend ng mababasa, of course, unang-una, have your own copy of the Bible at huwag niyong hayaang mabulok ang Bible na hindi ninyo mababasa. Pangalawa, i-recommend ko itong book na ito na lagi natin pinag-uusapan sa Clear Messages, Messages to Young People. At kung wala po kayong pambayad o kayo pambili nito, type nyo lang po sa inyong mga internet, kung saang website nyo gustong i-type ito, Messages to Young People, PDF or point PDF file. Magkakaroon po kayo ng copy nito. Meron kayong Android or kaya iPhone, makukuha nyo ito. At kung kayo naman ay sumusubaybay sa Facebook, i-type nyo po yung Messages to Young People at makakita po kayo doon na finifeed din natin itong Clear Messages para sa kanilang consumption. Mga minamahal na mga kabataan, it's just a matter of choice. Nasa sa atin ang lakas. Nasa sa atin ang
ang kapangyarihan para piliin ang ating sariling character at yung sarili nating destiny. At sa pagkakataong ito, china-challenge tayo ng mga fictitious na mga ito para hindi natin basahin ang Biblia at para ipagpalit natin siya sa mga trifling o yung mga biruang mga bagay na parang pagang sa mundong ito mahalagang mahalaga. Pero actually, kung i-challenge po ninyo ang inyong mga sarili, basahin ninyo yung Biblia at malalaman ninyo na wala pong kwenta ang karunungan ng mundong ito maliban na sa Panginoon. Babasahin ko po sa inyo ang isang magandang commitment galing po sa Messages to Young People, page 270. Ganito po ang sabi ng author. Young men and young women, read the literature that will give you true knowledge, and that will be a help to the entire family. Say firmly, I will not spend precious moments in reading that which will be of no profit to me, and which only unfits me to be of service to others. I will devote my time and my thoughts to acquiring a fitness for God's service. I will close my eyes in frivolous and sinful things. My ears are the Lord's, yung tenga ko, and I will not listen to the subtle reasoning of the enemy. Ito yung ginagamit ng kalaban eh. And then my voice shall not in any way be subject to a will that is not under the influence of the Spirit of God. Ito po mga author na binabasa natin, under the influence of God or under their own self-influence or their own political influence. Alam natin ang mga motibo ng mga sumusulat na ito. And yet, are they drawing these books, are they drawing you to Christ or away from Christ? Ang susunod, my voice shall not in any way be subject to a will that is not under the influence of the Spirit of God. My body is the temple of the Holy Spirit, and every power of my being shall be consecrated to the worthy pursuits. Bago ko po tapusin ito, gusto ko pong ipanalangin ang bawat isa. Hindi po basta-bastang maiwasan natin ito. Kailangan natin ng kapangyarihan mula sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon. Ngayon na nalaman na po namin ang aming responsibilidad. Sa maraming pagkakataon, we prefer these frivolous, fictitious books rather than the Bible. Kaya pala, Panginoon, pagka binabasa namin ang Bible, para kaming kumakain ng gulay na walang lasa mula sa napakasarap naming datihang mga pagkain. Na ngayon, Panginoon, kung makapagfa-fast lang kami at makapagpapahinga ang aming pong mga dila, ay malalaman naming masarap palang basahin ang Biblia at makikilala namin ang katotohanan ng Bible at iiwasan namin ang lahat ng kasinungalingan. Tulungan po kami, Panginoon, na dukitin ang aming mga mata sa pamamagitan ng aming mga personal na commitment na hindi na namin babasahin ang mga bagay na ito, kundi ang Biblia na lamang. Pagkasihanawa kami ng langit, bigyan kami ng lakas na gawin ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ayan mga kaibigan, narinig po natin at nalaman po natin ang napakagandang mensahe tungkol sa pagpili ng ating babasahin, na kung saan napakalinaw na binibigay ng mensahe na lalo tayong mag-igat sa ating mga kinahiligang basahin at ganoon din lalo tayong magbigay ng pagkakataon para basahin ang ating Bible at ganoon din ang librong Messages to Young People. Di ba, partner? Oo nga, at saka I'm sure na ang lahat ng mga kabataan na nanonood sa atin ngayon ay super na blessed. At Yes. tayo din, di ba? Yes. At talagang nakakatuwa na isipin na napag-uusapan natin ang mga ganitong bagay na hindi natin makikita basta-basta sa mga libro or sa mga kahit ano na Yes. binabasa natin. Kaya mga kaibigan, mga kabataan, patuloy po tayong sumubaybay at mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya patuloy niyo po kaming samahan sa susunod pang pagkakataon sa parehong araw at oras. Only here where we can find truths from the Bible and get clear messages. messages.